umabot na talaga ng 5 or 6 yata yung kagat ng alaga ko na grabe, naglagom na gid siya as inamaga na siya ba. Ang akong papa kusgan gihapon kaayo buyag. Kusgan karabaw gihapon, ingon panisyon. Niyang akong ante. Oh. Unsa may lingaw ante? Tagak ng kuan. So guys, dito ako ngayon mag-promote ng product. Dito ako mamaya ilagay ko yung ano ko dito mamaya. Table campaign ko. Dito ako mag-promote mamaya ng lotion sa labas ng bahay. So ngayon, maligo muna ako para maganda naman tayo mag-promote ng anong product mga maninay, no? Kay mahirap na mag-promote ng product walay ligo. Magpagwapa po si maninay. Tchadan! Nagamit din ako ang kuan o styro. Moya kong ipangtusukan sa mga bulak nga akong nabutangan og steam. Ang styro sa lotion. O di ba? Guys, ready na po yung aking table at yung items na ipo-promote ko ngayon sa TikTok. So nilagyan ko yan dyan ng bulaklak sa gilid para maganda naman po tingnan. At dito ako sa labas nag sit up ng table para sa live ko kasi masyadong madilim. So ayan, ready na po tayo mag live sa Black Up mga maninay. So dito ako nag live sa labas kasi masyadong madilim sa loob. Kahit na mag-ilaw ako, pangit pa rin yung background doon kasi madilim. And then ang daming mga nakaano sa kwarto ko, kaya dito tayo sa labas kasi presko ang hangin. O ayan, with flowers pa na po siya, sisi. Buy one take one na po siya, 500 ml na po, and meron ka pong free gift na makukuha kapag nag-check out ka ngayon, sisi. Naka free shipping po yung ating product, sisi, ha. Face Janice tatak niya, sisi. Yes po, Face Janice po ang tatak po, sisi. So ayan mga maninay, katatapos ko lang mag live selling mga maninay. So hindi naman masyadong yung pagla-live selling ko kasi meron din pong nag-check out. So mahirap mag live selling or mag-promote ng product, pero as long nga kaya nako ako ging buhaton aron daghan pud kog ma-sales ug maka-commission pud ko sa ako ang sales. Kay kung dili ko mag live selling or dili ko mag porsige nga mag-promote sa akong product nga gi-endorse karon or like sample nga gihatag sa ako karon, is wala ko'y ma-commission sa TikTok. So kumbaga kailangan nating magtiyaga para may makita po tayo. So ganun po yun. Di humot jud ang lotion mga maninay nga akong great promote mga maninay, as in grabe gid ka humot ang lotion. Ganahan gid ko sa iyang humot, ilabi na ang sunscreen. Ang sunscreen ang akong naong gibutangan na ako siyang sunscreen. Mo nang nagsinaw-sinaw ang aping ni maninay. No. Mo nang thank you so much kay naapoy nag-check out sa ako ang product, no, nga gi-promote. So basta magtiyaga lang gid ta mga maninay, maka-commission gid ta, no. So guys, maayong hapon. Ambot og unsay buhaton ni G-Lord karon, nagkuha siya og ubod ng saging, yung maliliit, yung pinakabata pa. May nakita siguro tong video. Nakita siguro niya yung video na yung giprito bitaw yung ubod ng saging.
lagyan ng crispy fry. Ayan o. Pikas-pikason mo na. Pag-usay mo sudlanan. Ako magipamutol lang sa mga. Katong kuan, kalderin nagkuan. Kay magluto na siya, o masyay lingaw. Magkuan siya, imbento. Mag-awat-awat siya itong mga video bitaw nga kanang bitaw giprito, bitaw niya gibutagan og crispy fry. O mag-awat-awat ni siya kay namay yung crispy fry sobra atong pag luto-luto nila sa eskwelahan kay sa grade 10 nila karon na naman sila yung mga cooking. So naman siya gidala pag uli narao sobra mo siguro na siya nakahuna-huna kay nakakita siguro ni siya og video mo nang nagkuha siya og ubod sa saging kay iyahang lutuon. Naday kay uwil. Haman imong uwil. Nasa rip. Nipisa pa? Nipisa pa? Ano? Nagkabungkag mo? Sige lang. Dagko man gud to ang gikuan katong gikuha, dagko naman to siya, inana man to siya, dagko na. Kana kay ubod man gid na imong gikuan kato siya kay isa ka buok nga panit man tugi. Hiwa-hiwa dayon. Tapos timplahan niya yan guys, timplahan. Kuan ni sa siguro og asin, kumusi aw kanang pugasi sa tubig nga nay asin o unsa man. Pero naman. Gitan-aw nimo og unsa? Unsaon man? Gasan pa man sa asin. Kay kuan man na siya apla. Mapakla pa yan. Pag hindi hinugasan or tinanggalan ng ano. O inana to siya lungput kanang dagko na bitaw ng panitlong. Inani o tas gitunga dayon diha. Unya gidukdok niya ang magic sarap guys kay aron mapino gid siya. Diha day na niya ibutang sa bowl kay i-mix na niya sa crispy fry. Butangi ang crispy fry siguro sa kanang kuan, kanang harina og dugang kay aron daghan siya. Masigo sila ikuanda na ba i-mix. Kana tanan ibuhos. Tapos, nilagyan niya ng flour. Konting flour kasi konti lang yung crispy fry na natira. So, ayan, next ay ibabad na ni Jaylord sa flour nga with crispy fry and Maggi. Magic sarap day. Di day Maggi, magic sarap na.
Ito na. Mogid ni ang kinabuhi sa bukid mga maninay. Kung walay lingaw ang mga tao, mag-imbento-imbento og sudan. Pailin-ilin sa sudan nga gulay. Kani nakaluto na ni sila ani. Niya lami daw kuno. Bawo wa man pud ko katilaw. Check guys, here na. Kasi crispy long. Ayun ako. Masarap din mga maninay. Wala pa kayo na crispy oh. Nawala mo ako. Wala pa siya kain na pag crispy ang uban. Sarap. Parang manok din. Takto yung. Ano butang sa asin? Di manggod ang lasahan ba? Aw, lasahan yung mga ano? Lami kayo guys. Di, tilawas ako di. Lami kayo siya sudanon as in. Kahumot, sunog. Nasunog naman po nina. Di mo kayo sa ingon yung crispy ukwan din sunog. Gamay mo oil. Ano makagamayon ra? Gamay. Daganan mo gara sa ulo da. Ipalutaw na along. Palutaw ng uban long. Kaya sunog na ang imong oil. Lami siya mga maninay. Ang Wagang uwil ay nara. Hindi pagkabot talaga. hirot na. Ibita na. Sayang. Tapos kapag nagprito kayo mga maninay, kailangan marami yung oil para lulutang talaga yung lulutuin mo. Lami siya. As mo day ganahan pud napoy daghan maghimo og inana kay lami di ay pud siya. Dili di ay kay istorya lang. Lami gid siya. Lami siya sudanon. So kung wala mo'y saging, testingin na ninyo. Kung naamoy saging sa inyong balay, testingin ninyo, try ninyo, lami jud siya mga maninay. Dili nimo malasahan ang saging. Ang malasahan nimo murag kanang fried chicken tungod sa crispy fry. Pabudol na pud mo para daghan na ta makatilaw sa piniritong saging, bani saging or ubod ng saging, crispy fry. Ubod ng saging, crispy fry. Gumawa si G-Lord ng sausawan na suka na may sili. Tapos nag-ugpot-ugpot og anhi dire sa ako kay iyang patilawan. Sarap. Lami kayo. Kaan yung agaw. Ang saktura ni ako. Be! Alay, agad. Patikim na dyan si. Ano nabilin? Ay, pagkikila aga ba? Taon na. Lami? Panit sa saging. Ama si nanay bilin? Asas nanay bilin na adi sa gawas? Oh. Sakto na ni ako. Sarap.
Mas lami pag yun og na kay sausawan halang. So ayan guys, masarap po yung niluto ni J-Lord na ubod ng saging na. Yung pinakabata yung kinuha ni J-Lord na ubod ng saging. Tapos hiniwa-hiwa niya ng manipis. Tapos pinalagyan ko sa kanya ng magic sarap, crispy fry, tapos dinagdagan ng flour kasi konti lang yung crispy fry. Tapos minix yung magic sarap doon sa crispy fry, and then saka na binabad yung ubod ng saging na hiniwa-hiwa ni J-Lord. Tapos pagkatapos na mabalot na siya ng husto ng flour or crispy fry, saka na ni J-Lord giprito. And then muna to siya, lami gid siya mga maninay. Pwede siya pang sudan mga maninay. Kung wala mo ipangpalit sa sudan or nya naamoy crispy fry or either flour, pwede kayo mo magluto og ubod ng saging. Siguro na may nakita lang siguro si J-Lord, kaya ako nakakita na din ako minsan na may dumaan sa akin sa video na ganun yung ginawa. So sinubukan ko kanina, tinikman ko, masarap talaga siya mga maninay. Para din siyang katulad ng fried chicken ba, kasi malasa yung crispy fry, di ba? Tapos dinagdagan pa ng magic sarap. So masarap din siya kahit lalo na pag isaw-saw siya ng suka na may sili, maanghang. Masarap po siya mga maninay. Pwede siya pang ulam, hindi lang pang snack, pwede siya pang ulam. Yes po mga maninay, masarap po siya as in. Kaya kung matyaga lang tayo at wala tayong pambili ng mga isda, karne, diskarte lang gid para makasud-ano. Pero kaganina is lang, bagat gitry lang ni J-Lord kung ano ba talaga, masarap ba talaga yung puso ay ubod ng saging na i-fried. So yun, success naman, masarap talaga, naubos nga walang natira doon sa ginawa ni J-Lord dahil masarap po talaga siya mga maninay. Yung ubod ng saging ay pwede siya isalad mo, pwede siya ibula-bula mo. So pwede mo siyang lagyan ng gataan. Depende, ang daming pwedeng luto ng saging. Mula sa puso ng saging, sa puno ng saging, sa saging, dami nyong magagawa sa saging na mga maninay. Pwede mo siya, yung puso, pwede mong gawing salad, pwedeng bula-bula. Tapos ano pa ba? Pwedeng gisado or adobo. Yung naman yung bani, tawag sa amin yan bani or ubod ng saging. Yung ubod naman ng saging pwedeng gataan, tinunuan. Pwede din isalad mga maninay, pwede iprito. So ang dami-dami talagang pwedeng luto sa saging. Kahit na yung bunga pwede, di ba? Kung hinog na iprito, kung hilaw pa pwede tabirakon, pwede dungagon. So daghan kaayo, pwede himuon chips. Muna ang kung kamo na amoy yuta nga gamay, pwede mo magtanom og isa ka punuan nga saging para naapod mo'y mapaabot. Kay kanang isa ka punuan nga saging, pag abot na sa pila ka buwan, daghan na siya, kay dali ra kaayo magsaha ang saging. Mo nang kung naamoy gamay nga nataran unya walay tanumi og saging, kay pag abot sa panahon na akay ma-harvest. Kay si mama og si papa, ingon ana gina si mama, bisan si papa karon bisag tiguang na, abtik gihapon kay na siya magtanom-tanom og saging, balanghoy, labi na si mama abtik kay na nga mo garden unya. Hanyo lang nako sa Ginoo nga tagaan pa sila og more nga tuig para mauban na mo kabaskog sa lawas. Mo lang jud na ang akong hanyo mga maninay, kay dili gid sayon ang naay magkasakit sa pamilya, ilabi na og ang inyong income is kanang igo-igo lang bitaw. Kay grabe kalisod karon, labi na og ma-hospital ka. Lisod kaayo ang panahon karon og ma-hospital ka, kay
kung wala kay kwarta dili ka madali or mamatay ka gyud. Mo gid na realidad diri sa Pilipinas kay ngano paabuton pa before ka og naa kay kinahanglan ka operasyon, naa kay operahan or operahan ka, need pa nga mag-down ka or naa kay ibayad sa hospital bago ka operahan. Dili jud lahi ra jud kaayo sa kanang kuan bitaw dito sa US kay ang sa US magud kay kanang kabalo ko nga ang sa US bisan pag wala kay kanang mga relatives nga makuan niya naa kay operahan ka diretso diri kay dili man ka operahan labi na wa kay parinti nga moatong sa imuha. Oo, dili ka atimanon ug wala kay parinti nga moatiman sa imuha. Munay nakalisod diri sa atong gobyerno. Busa ayaw paningkamot jud mo nga di mo magkasakit guys. Ako naningkamot ba pug ko wa man gid na gituyo ang akong balatian ug wa pud na nako gipangandoy. Actually kana siya nga kanang murag magbati bitaw ko og arat sa akong tilaok nga kanang murag uga or murag kumuton akong tilaok. Actually 2 years old pa na si Bless katong time nga bag-o kong anak tapos magsigi bitaw kog kanang manawag ni G-Lord magsinggit ko kay bata laagan man gid na usahay lagi ang bata so manawag ko sa silingan manawag yun ana nya didto ko nakakuan sa kuan kanang nakabati sa akong liog din kato akong puson nga sakit kay sa nga tanan kanang naagi time nga sakit kay sa nga tanan so murag kuan na gid siguro di ito ang akong kuano pero kay mao lagi pag uli na ko diri sa kuan Pilipinas gikan sa Qatar so ako judain giatiman ang akong lawas ang akong health gidain may akong giuna nagpa-check up ko mo nang naagapan pag yun kay kung wala siguro ko diretso nagpa-check up tigok na si Maninay karon ug wala nay mang bash nako bitaw tigok na gid siguro ko karon kung wala pay tawo nga nagtabang sa ako dako kay ko pasalamat gid sad pod nga niabot sa akong kinabuhi kay ngano kanang kung dili pud tungod sa iya siguro patay na ko karon siguro lata na ang akong kuan karon akong unsay nga na akong mattress kuan daot na akong kidney siguro ga buhi pa siguro ko buhi pa magaling siguro ko gatinga na no pait kay sa nga tanan kay na ako'y taga diri sa amoa ba naay taga diri sa amoa nga luoy pod baya luoy gyud kanang abroad gihapon siya for how many years nag-abroad gihapon siya broken family gihapon sila niya kabalo kano sa gidugayon pait kayo nga kanang sa gidugayon bitaw nato pagpanarbaho unya ihurot-hurot nato ang atong sweldo pagpadala kay pag abot sa time nga kita magkasakit wala tay magamit kay ngano ang mga nangabinlan abusado waldas dito gamit dito og kwarta bisag unsa na lang mahunahon nagpaliton suluoy kay ngano naguli siya kanang kuan siya cancer sa mattress kay ngano dito manggod sa gawas dili tanan amo nga concern sa ato ang health ilabi na og party sa atong mga kanang external organ bitaw labi na diri sa mga mattress nga side ulaw baya kayo mag-ingon ka sa imong amo nga madam magpa-check up ko kay akong kuan lain lagi murag naay gapang gawas kay ngano daot baya kay na silag mga huna-huna ang mga amo uban daot kay na silag mga huna-huna dayon huna-huna na dayon to silag ay ngano ka ni nagkuan daot ang iyang kuan dani unsa ka day gibuhat tani mao ni mauna nga magkasakit man nga pagpaingon diri gi-check up man di ba mo anak manday na sila so mo nang bisag naa kay bation iluom na lang nimo so inadto siguro tong nahitabo niya murag naa siya gibati niya wala lang niya gi kuan bitaw giinda lang niya wala niya gi atiman or wala siya nagpa-check up mo nang pagkaron naguli siya kuan kanang operado na siya wala na siya mattress kay murag stage 3 na ang iyaha nya sa batch pud nako pag abroad sa una para Kuwait pud to akong kauban high blood to siya as in high blood pero kay gusto lagi mo abroad so naningkamot nga makapasar siya sa iyang medical ang iyang gibuhat nagkuan siya og ahos naginom siya og tambal nga gidubli gid niya ang tambal nga para high blood kay aron kanang time na gid bitaw nga i-laboratory or i-check upon siya
Diya na siya time nga kanang nag-inom dapit sa tambal. Unya nakapasar siya sa medical. Tuod nakapasar siya sa medical, 8 years na siya karon sa iyang amo. Sukad sa una sa pag-abroad niya hangtod karon mao lang gihapon ang iyang amo. So cancer patient gihapon siya dito. And then ang nakanindot dadto sa iyaha mga maninay kay iyang amo buutan sa gubang ang iyahang mga medication. Oh, unya ug makatunong lagi ka og amo nga walay puangod nga ang ila lang kuan is makatrabaho ka lang dili atimanon ang imong health, luoy kaayo ta. O kato siya tuwa paghapon siya sa Kuwait karon. Tuwa paghapon si ate sa Kuwait karon, and then kanang kuan siya kanang medication gihapon siya, chemo niya ambot og kapila siya i-chemo sa isa ka semana ay sa isa ka buwan, basta kay murag mga 18 times na siya gikimo karon sa iyang stage 4 cancer sa tutoy. Pero ga-work gihapon siya, pero dili na gid siguro ingon nga pareha bitaw sa uban nga bugat gid kay iyang trabaho, kay pinangga man siya sa iyang amo, buutan man ang iyang amo, ug magpa-chemo siya ang iyahang baba, may muhatod sa iyaha, ihatod gid siya didto, may mo sa gubang sa gasto. O kay kung dirito siya sa Pilipinas, magunsa man siya, maguli siya diri, wala siya kwarta. Unya kung party sa chemo mo gasto siya kay walay libre, so didto libre siya sa iyang amo. O mo nang wala na lang gid siya ni uli, kay di man pud sad siguro siya paulion sa iyang amo, kay didto maatiman man siya og insakto, ilabi na sa mga chemo, sa medication niya. So naapoy nag-sponsor sa iya nga barley. So naay nag-sponsor siya barley, na siya ginainom permi nga barley juice every day. O naay nag-sponsor sa iya nga kanang barley mo iyang ginainom, then ginatambagan po nako siya nga pag inom og kuan ti malunggay ti inana kung nay kamunggay kuan kaon pud og kanang malunggay, and then ang imong kaunon simpre ito mga healthy nga food nga layo sa kanang kuan nga makalala sa cancer. O ang iyang ginakuan kay mag-juice siya og carrots, kanang cucumber, nya gulay, mostly gulay ang iyang ginakaon, yun ana na lang iyang kuan, dili na siya ingon nga gakauna pa og mga karni, yun ana. So blessed kay siya nga naa siya amo no. So kato akong amo pud sa una, sa wala pa mi nagbalhin mga maninay, sa ipon pa sa iyang inahan, butan gid siya, as in never ko makadungog nga mag-ingon nga Maria hinluin ni diri, Maria hinluin na diha, kay kabalo pud ko sa akong trabaho, kay kung sa akong trabaho lihok gid ko unsay akong trabaho. So wala siya kuan, pero pag didto na pagbalhin ay didto na nagawas ang batasan, tinuod gid ang ingon nga kung nangipunan pa lang na sila sa ilang ginikanan, dili gina nimo makitaan ang ilang batasan, kay ang ilang batasan manggawas diha na gid kung naa na sila kaugalingon nga balay. Imagine nimo ay matawa ako dun sa amo ko talaga dati mga maninay, kasi syempre isa yung alaga ko sa una 3 years old yun. Yung 3 years old sa kanila, nag-aaral na yan, no? So, ginigising yung bata. So, syempre, kapag yung bata ginising mo, tapos gusto pang matulog, alam nyo ba kung ano ang inaabot ko sa bata? Sampal sa bunot kagat. Hindi lang 1, 2, 3, 4 yung mag-abot na kagat sa akin yung maga. Basta kay maglagom-lagom lagi na akong kuan mutong wala na ko kaagwanta ba. Iniisip ko rin mga maninay kasi 2 years yung kontrata. So iniisip ko, kung lilipat ako ng amo, yung bahay ng mama ng amo ko maliit lang, as in yung lilinisan ko is 1 kwarto, playroom, tapos tulong-tulong na ako sa sala, tas kusina, ako na yung magluluto sa almusal ng amo ko, pagkain ng mga alaga ko, yun lang trabaho ko, tapos maglaba lang ng kasi yung mama din niya meron din katulong 2, tapos yung kapatid niya na nandun din na nakatira meron, so bali sa isang bahay 3 pamilya, so 2 magkakapatid na may pamilya na, tapos yung mama nila 2 yung katulong, ako, tapos may isa din nakatulong dun sa kapatid ng amo ko. Iniisip ko ba kapag kapag bumalik ako o umuwi ako ng agency dahil sa ginawa ng bata sa akin, sinisipa ako, kinakagat, iniisip ko rin
what if mapunta ako sa mga amo na salbahe? Yun lang. So iniisip ko talaga, nag-ano talaga ako, kumbaga ginamit ko talaga yung utak ko. Kasi hindi madali, sabi ko, hindi madali. Kasi pag naglipat ako ng ibang amo, so magbabago na naman yung kontrata ko. So hindi na continue yung kung ilang buwan ako na nandun sa unang amo ko. Syempre panibagong kontrata na naman. So lalagpas na ako ng 2 years kapag naglipat na naman ako ng amo. So iniisip ko talaga. Pero nung mga time na umabot na talaga ng 5 or 6 yata yung kagat ng alaga ko, na grabe, naglagom na gid siya, as in namaga na siya ba. Nagkanang ano ba yung tawag nito? May mga ano na pasa na ba. Nagsumbong talaga, kasi nagsusumbong ako dun sa mama ng amo ko, kasi kami lagi lang yun naiiwan. Hindi pala niya sinusumbong dun sa anak niya. So ngayon sinumbong ko sa anak ko, mga 3 buwan na ako doon. So sinumbong ko sa sa amo kong babae. Sabi ko kanang, madam, Shupi, anak ko niya anak, sabi ng amo ko, husyo. Tapos sabi ng sa amo ko, what's that? Sabi ng amo ko. So sabi ko kanang, Nora make this, Nora bite me every time I wake up her. Sabi kong ganun. So ngano ko nung, bakit hindi ka nagsabi agad? Sabi niyang ganun. So Tagalog na lang natin ha, kasi hindi ako ano sa English. So sabi ko, kasi madam, sinabi ko naman kay mama, pero hindi ko alam na hindi pala sinabi ni mama sa'yo. So pinagalitan niya yung mama niya. So sinabihan niya yung mama niya. Tapos sabi ng amo ko, ipakita mo dun sa papa niya. So sa asawa niya, ipakita ko daw sa asawa niya. So pinakita ko, sabi ko, baba, ito po yung ginagawa ni Nori sa akin. Uwi na ako ng agency, sabi kong ganun. So sabi ng amo, yun, pagkatapos doon, nung kinausap nung amo kong lalaki, yung anak nilang babae, dinala sa kwarto. Ang maganda lang doon sa amo ko, kasi dinidisiplina niya yung anak niya kapag may kasalanan. Hindi katulad ng ibang amo na tinotolerate yung bata. Yes po, hindi niya tinotolerate. Tapos pagkatapos ng kinausap nila yung anak nila, hindi na talaga ako nakaramdam na, hindi na ako kinagat, hindi na ako sinampal ng mga anak nila. So ayun, kaysa kung naglipat ako ng amo, hindi ako sure kung yung magiging amo ko, panibagong amo ko, mabait ba? Paano kung malaki yung bahay tapos ako lang mag-isa? Ganun talaga yung iniisip ko dati. Kaya nag-isip talaga at ginamit ko talaga yung utak ko bago ako umuwi or magpakuha ng agency, kasi ang hirap mga maninay. Okay lang sana kung Cagayan lang yan, kasi pwede ko uwiin yung Balingwan. Hindi, ang layo-layo, tapos hindi ka makakauwi hanggat hindi ka tapos ng kontrata. So yun na yun. Tapos nung nalipat na ako, ay doon na lumabas yung ugali ng amo ko. Pero yung mga anak niya, disiplinado nila. Basta sabihin mo lang kung ano yung ginagawa ng anak, hindi nila tinotolerate yung anak nila. Oo, kaibahan sa mga kapatid ng amo kong babae, kasi tinotolerate yung mga anak nila. Oo. Kawawa nga yung kawawa nga yung driver kasi may bagong driver, kasi umuwi yung pinakaunang driver. Yung pinakaunang driver umuwi, tapos may bagong palit. Ano ba siya, driver kanang, hindi ba siya hugawan ba siya, kumbaga damak na driver. Kahit na mag-washing ng sasakyan, hindi ginagawa. Alam nyo ba na tumatakbo yung sasakyan, may mga pupo ng ibon dyan sa salamin. So nagagalit yung amo kong lalaki. Sabi naman ng iuuwi pagdating ng 1 year. So bumalik na yung pinakaunang driver. So hindi pa tapos yung isa kontrata niya, kasi 2 years yung So gusto ng driver na ayaw muna niya umuwi, kasi malaki daw utang ng parents niya, dahil nag-asawa daw yung kapatid niyang babae. So kanila gasto kasi yung babae kapag babae ang nag-asawa. So ayun, ayaw pumayag ng amo ko. Alam niyo ba kung anong ginawa? Pinakulong niya, as in pinablock niya yung visa, tapos pinakulong niya. Naawa talaga ako sa driver. Grabe talaga yung amo kong lalaki. Kaya
Kaya tiniis ko yun. Pagdating ng mga ilang, alam nyo ba na pagdating ng 1 year, hindi ako sumasagot-sagot ng amo ko ha. Pagdating ng, nung lumagpas na ako ng kontrata ko, tapos maliit lang yung kasalanan ko ha. Yung maliit lang talaga yung kasalanan ko, ay talagang sinagot-sagot ko na yung amo ko. Sabi ko, imagine ninyo, wala kasi doon sa ano, wala silang mga tabo, walang tabo na magamit. So pinalinis ako nung swimming pool. Tapos ang hirap kasi ano, ang hirap lumabas ng tubig kasi isang dangkal mula sa lupa yung butas. So may naiiwan talaga na tubig doon sa swimming pool. Pwede naman siya i-dismantle pero hindi ko ginawa kasi hindi ako marunong mag-dismantle ng swimming pool na yon. So ang ginawa ko, naghanap ako ng pangkalos ba? O pangkalos ko. Tapos nakita ko yung, alam nyo ba yung salaan, yung streamer na nasa gilid lang yung plastic siya, nasa gilid lang yung butas-butas niya na pwede siyang malagyan ng tubig. Yun yung ginawa kong tabo. Galit na galit yung amo ko. Alam nyo ba, babawasan niya yung sahod ko ng 200. Tapos, hindi naman nasira yung ginamit ko. Sabi ko, madam, ang bilis lang yan ha. Sabi kong ganun. Sabi ko, ang bilis lang yan ha. Huhugasan lang yan ng mabuti. Tapos, anuhan ng ininit na tubig. Pakuluan ba kaya o lagyan ng mainit na tubig. Wala na yung dumi na sinasabi mo. Sabi kong ganun. Kasi parang diring-diri na talaga siya eh. Sabi kong ganun. Tapos, babayaran mo ako, babawasan mo yung sahod ko ng 200 buwan-buwan. Ano ka? Magkano ba yung streamer na yan? Sabi kong ganun. Hindi naman umabot ng 200 yung presyo ha. Bibili na lang ako ng bago. Ay, sabi niya ganun. Galit na galit yung amo ko. Wala, ganun yung amo ko. Pag nakaganyan na sila, wala. Galit na talaga yan sila. Sabi ko rin, wala madam. Sabi kong ganun. Bilhan nyo na lang ako ng ticket kung babawasan mo yung 200 buwan-buwan yung sahod ko. Hindi naman to umabot ng 200 ah. Pwede naman ako bumili ng bago ah. Bakit kailangan bawasan ng 200 yung sahod ko? Ay, ganun talaga. Nag-back out yung amo ko. Tapos, yun na yun. Akala ko, okay naman kami. Nakikipag-usap naman yung amo ko pagka kinabukasan. Yun nga lang, pagdating ng 15 days, nagulat na lang ako. Sinabihan ako, Maria, uwi ka na Sunday yung uwi mo. Sabi kong, wala. Talaga madam? Sabi kong ganun. Sabi niya, ewa. I'm not joking. Anak, sabi po niya ganun. Okay. Sabi ko lang din na ganun. Ay, okay. Buti na lang talaga mga manina yung time na yun. Meron akong tinira sa sahod ko. Hindi ko nila lahat pinadala. Kasi dapat September pa yung uwi ko. September. Nasa July pa. Pinauay sa ano pa. November pa yung ano. August, September. Hindi. September pa yung uwi ko dapat. So, nung time na yun, August pa lang. Ay, pinauwi na talaga ako pagdating ng August 15 mga maninay. Siguro iniisip niya hindi ko na talaga tumaano si Maria kasi sumasagot-sagot na to. Kasi nung mga baguhan pa lang ako, hindi talaga ako sumasagot. Oo, hindi ako sumasagot-sagot. Kasi takot pa ako, pero nung lumagpas na ako ng kontrata, ay naku, wala na akong kinakatakutan. Total, lagpas na ako ng kontrata, sabi kong ganun. Ay, hindi talaga nila ako hinatid sa airport. Tapos tinago nila yung bata kasi yung bata is malapit na sa akin. Alam nyo ba, Grab lang yung pinapahatid sa akin sa airport. Doon talaga ako kinabahan kasi baka kung saan ako idalhin doon sa Grab ba. Oo. Hindi man lang ako hinatid ng amo ko. Sus, grabe talaga. Kaya yung mga abroad, pag hindi matibay at maano yung ano mo, sikmura mo, nako, huwag ka nang mag-abroad mga maninay. Kasi palakasan ng loob talaga yung pag-a-abroad as katabang. Oo, yun yung ano ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan gamitin mo talaga yung isip mo or yung ano mo, huwag pairalin yung makikipag-away ka agad. Kasi yung mga amo, pag bawal sa kanila, wag mong gawin. Oo, yung sa akin nga lang sa WhatsApp ko, kasi WhatsApp yung communication namin sa amo ko. Ay hindi kami nag-uusap sa WhatsApp. Pero may WhatsApp ako. Yun pala, yung number na yun, nakakunik na sa kanila. So ngayon, naka-spaghetti ha. Spaghetti lang na damit. Yung maliit lang yung ano ba, spaghetti na damit. Yun lang sinuot ko, tapos black. Nagpicture ako. Alam nyo ba, nagulat ako. Tinawag ako ng amo ko. Sabi niya, Maria, ano to? Sabi niya ganun. Sabi ko, madam, picture. Sabi niya, hindi mo ba alam na bawal to? Paano kung makita ka ng asawa ko?
sabing ganun ng amo ko. Sabi ko, madam, sorry. Nag-sorry na lang ako, tapos dinilit ko yung ginawa kong status sa WhatsApp ko. Doon na talaga ako, kumbaga nag-lesson unlearn na ako doon. Kasi yung mga amo, hindi ka aawayin kapag yung bawal hindi mo sinusuway. Yun lang yun. Bawal makipag relasyon, ganyan, bawal magsuot ng mga sexy, ganyan. Maano lang din yung amo ko kasi sinusulsulan niya ng amo ko, nagsusumbong yung mama niya nung magkasama pa kami sa bahay nila. Sinasabihan niya yan, lalo na pag dating ng amo kong lalaki, tapos hindi pa ako tapos maglinis ng kwarto nila. Sinusumbong niya yan. Andun si Maria, nung dumating yung asawa mo kanina, nandun pa si Maria sa CR, hindi pa lumabas. Ganyan yung sinasabi niya. Minsan naman kasi, yung amo kong lalaki, kapag hindi pa ako tapos maglinis sa CR, tapos hindi pa siya masyadong antok, kinukuha niya yung bata na babae, sinasama niya doon sa kwarto para walang mali siya, bitaw na iisipin. Pero yung matanda, ginagawa talaga niyang mali siya. Lahat ng mga kaya buti na lang yung amo ko is open-minded na siya. Open-minded na siya kasi nakapag-aral siya ng college Gayon. Kaya ingat talaga sa mga OFW, iwasan talaga yung mga bawal. Kung ano yung pinagbabawal ng amo, huwag niyo po talagang suwayin para hindi kayo magka-problema. Kasi isa na doon kayo magkakaproblema kapag sinuway nyo yung ayaw nila. Yun lang po talaga. Ingat po tayong lahat. So God bless us all, guys. More viewers, more subscribers. Don't skip ads. Thank you so much. God bless us all, mga maninay.